神道成肉身的称呼是基督，所以将能赐给人真理的基督成为神，这一点也不过分。因为他有神的实质，他有人所不能达到的神的性情与做工智慧，而那些不能做神的工作，却自称为基督的人，才是冒牌货。所谓的基督，不仅仅就是神在地上的彰显，而是神在地上开展工作，完成他在人中间做工的特有的肉身。这个肉身不是任何人都能代替的，而是足可担当神在地上工作的肉身，是可以发表神性情的肉身，是足可代表神的肉身，是能供应人生命的肉身，是能供应人生命的肉身。Amen. Salamat sa Diyos. Inihahayag ng salita ng Diyos ang pagkakatawang tao at paano malalaman ng tunay na Kristo mula sa mga bulaan. Tama. Hindi ko naunawaan ang katotohanan ito nung sinusunod ko pa ang Panginoon. Nakinig din ako sa mga sinasabi ng pastor at mga elder. Takot akong mailigaw kaya umiwas ako sa mga bulaang Kristo at nang sa gayon ay hindi mangyari ito. Inilagay ko lang ang sarili ko sa panganib. Hindi ko tinangkang hanapin ang gawain ng Diyos. Muntik pang mawalan ng kanyang pagliligtas. Muntik ko nang ikapahamak yun. Oo. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko sa inyo. Sige. Oo ba? Nagsisimba ako at nagbabasa ng Biblia mula pa nung maliit ako. At sumali sa grupo ng mga kabataan nung lumaki na ako. Tapos ng doctorate sa theology ang pastor namin at saka lagi niyang sinasabi na mahirap pang maging pastor at kailangan mong maantig ng banal na espiritu. Malaki ang paggalang namin sa kanya. Naniwala kaming naantig siya ng banal na espiritu at binigyang lugod niya ang Panginoon. Madalas niyang banggitin ng mga talatang ito sa amin. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo o nariyan, huwag niyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda't kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Sabi niya sa amin, magkakaroon daw ng mga bulaang Kristo sa mga huling araw. Kaya nag-ingat talaga kami. Lalo na yung mga walang kaalaman sa Biblia na maliit ang tayog. Sinabi niya sa amin na huwag makinig, magbasa o magsiyasat sa ibang mga denominasyon dito. Maraming negatibong bagay ang sinabi ng pastor tungkol sa kumakalat na kidlat ng silanganan at sinabing iwasan namin ito. Sabi niya, dapat magbasa kami ng Biblia, mangumpisal at magsisi araw-araw at maging handa na madala sa kaharian niya sa pagdating ng Panginoon. Noong panahong yun, pinaniniwalaan ko yun. Hindi ko tinangkang pumunta sa ibang simbahan. Ginawa ko ang lahat ng sabihin ng pastor namin. Naniwala ako na sa paggawa niyon, ligtas akong naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Isang araw, sinabi sa akin ni Brother Hu na taga-simbahan na sumapi ang nanay at kapatid kong babae sa kidlat ng silanganan. Nagulat ako nang marinig ko ito. Naisip ko, hindi ba ang sabi sa amin ng pastor namin, iwasan namin ang kidlat ng silanganan? Bakit sumapi ang nanay ko sa kanila? Pagkatapos, may sinabi sa akin si Brother Hu na usap-usapan tungkol sa kidlat ng silanganan. Lalo akong natakot, hindi ko na malaman ang gagawin ko. Pagkatapos, sinabihan ako ni Brother Hu na
I-record ang sarili ko na nagtatanong sa nanay ko kung totoo nga ba ito. Tapos, ipadala ko raw sa kanyang recording na yon. Pumayag ako. Natakot kasi ako na baka maligaw ng landas ang nanay ko. At yun na nga, pag-uwi ko, sinabi sa akin ng nanay ko na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang makapangyarihang Diyos. At ginagawa niya ang gawain ng paghatol na nagsisimula doon mismo sa bahay ng Diyos upang linisin at baguhin ng tao at iligtas tayo mula sa kasalanan. Gusto niyang basahin ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at alamin ang kanyang gawain. Nang marinig kong sinabi niya ito sa akin, naisip ko ang nakakakilabot na usap-usapan tungkol sa kidlat ng silanganan. Talaga namang nag-alangan ako. Pero dahil nire-record ko siya, pinigilan ko ang sarili ko at pinakinggan siya. Kinabukasan, hinimok niya akong alamin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Nang oras na yun, paulit-ulit kong naiisip ang mga nakakakilabot na sinabi sa amin ng pastor tungkol dito. Talagang hindi ako nakikinig. Pinayuhan ko siya. Laging sinasabi ng pastor sa atin na huwag makinig sa kidlat ng silanganan. Iwasan mo sila hanggat kaya nyo. Pagkatapos, mahinahon siyang sumagot. Bakit niya tayo binabawalang magsiyasat sa gawain ng Diyos ng mga huling araw? Iyan ba talaga ang gusto ng Panginoon? Sinabi sa atin ng Panginoong Jesus, papapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amen. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Gusto ng Diyos na mapagkumbaba tayong magsiyasat. Ang kidlat ng silanganan ay sumasaksi sa pagbalik ng Panginoon kaya dapat nating siyasatin ito. Pero tayo'y pinipigilan ng pastor sa pagsalubong sa Panginoon. Hindi ba't salungat yan sa mga turo ng Panginoon? Dapat tayong makinig sa ating Panginoon at hindi bulag na makinig sa pastor. Tama yun. Nung panahon ng Panginoon, ang mga Hudyo ay hindi nakinig sa kanyang tinig. Bagkus sinunod nila ang mga kasinungalingan ng mga saserdote, eskriba at fariseyo, kinukondena at sinasalungat ang Panginoon. Ipinako nila sa krus ang Panginoong Jesus at sila'y pinarusahan ng Diyos. Tayo'y dapat matuto mula sa nangyari sa kanila. Tama yun. Sabi sa pahayag 2:3, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibig sabihin, mangungusap ang Panginoon pagbalik niya. Para masalubong siya, dapat nating makilala ang tinig ng Diyos. Alamin kung ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay tinig ng Diyos at kung siya nga ba talaga ang Panginoong Jesus na nagbalik. Oo. Dumampot siya ng aklat, mga pagbigkas ni Kristo ng mga huling araw. Talagang ikinabahala ko ito at pumasok ako sa kwarto ko. Kumalma ako at binalikan ang sinabi ng nanay ko sa akin. Ang pagkatutong makilala ang tinig ng Diyos at mapagkumbabang pagsasaliksik ay ayon sa kanyang mga turo. Amen. Dahil pinapatotohanan ng kidlat ng silanganan ng pagbalik ng Panginoon, ang pagsunod sa pastor ng hindi binabasa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay tila maling pag-iisip. Kung ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus at hindi ko siya tinanggap, di ba mawawalan ako ng pagkakataong masalubong ang Panginoon? Oo. Naalala kong sinabi ng pastor naming maglilitawan ng mga bulaang Kristo sa mga huling araw. Pag naligaw ako, masasayang ang pananampalataya ko. Ay nako, problemado at naguguluhan ako noon. Di ko alam kung sinong pakikinggan. Kaya naman, lumapit ako sa Panginoon at hiniling sa Kanya, nagabayan niya ako. Amen. Salamat sa Diyos. Pinayuhan ako ng nanay kong makinig sa pagbabahagi mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Nagatubili ako, pero pumayag na rin. Talagang noong una, hindi ako interesado. Pero nang banggitin nila, ang mga misteryo ng plano ng pamamahala ng Diyos sa kaligtasan na 3 yugto ng gawain, kaagad akong nagka-interest dito. Parang bago ito sa pandinig ko. Marami na akong sinalihang grupo na nag-aaral ng Biblia, pero hindi ko pa narinig ito dati. Nagbago ang isip ko matapos ang pagtitipon. Ipinasya kong siyasatin ang gawain ng Diyos at binura na ang recording ng nanay ko. Amen. Amen. Sa pangalawa naming pagtitipon, nagsalita si Brother Zhang tungkol sa matatalino at mangmang na mga dalaga. Sabi niya,
Ang matatalinong dalaga ay matalino. Inaasam nilang dumating ang Diyos at marinig ang kanyang tinig. Tama yan. Nang marinig nila na dumating na nga ang Panginoon, pasigasig silang nagsiyasat. Hindi sila napigilan at hindi sila kumapit sa kanilang mga pagkaunawa. Nang matiyak nilang ito'y tinig ng Diyos, sinalubong nila at sinundan din nila siya. Ang mga taong ito ay hindi malilinlang ng mga bulaang Kristo. Ang mga mangmang na dalaga ay hindi nakakahiwatig at hindi nagmamahal sa katotohanan. Hindi nila sinikap na pakinggan ang tinig ng Panginoon para masalubong siya. Sa halip, sinamba nila ang katayuan at kapangyarihan, nakikinig sa mga pastor at elder. Nang kumakatok ang Panginoon, tinakpan nila ang tenga nila at isinara ang pinto. Silang lahat ay talagang mangmang. May ilan namang nakikilala ang tinig ng Diyos, ngunit hindi tinatangkang sundan siya dahil natatakot silang tanggihan ng mga tao at simbahan nila. Hindi nila hinahanap ang katotohanan. Kaya paano nila masasalubong ang pagbalik ng Panginoon? Nang marinig ko ito, talagang nagising ako. Natanto kong matagal na akong nakikinig sa sinasabi ng mga pastor at elder at hindi hinahangad ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Kung siya nga ang Panginoong Jesus at hindi ko tinanggap, hindi ba magiging mangmang na dalaga na rin ako? Oo Sa nga. totoo, walang duda yon. Sinabi ng Panginoong Jesus, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Amen. Amen. Umasa akong masalubong ang Panginoon. Pinatotohanan ng kidlat ng silanganan na siya ay nagbalik na. Dapat isa akong matalinong dalaga na nagsisiyasat. Iyan ang kalooban ng Diyos. Totoo yan. Totoo naman yun. Kaya naman, sinabi ko sa kanila na naguguluhan ako. Sabi ng Panginoong Jesus, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong tao, narito ang Kristo, o nariyan nga siya, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda't kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ginagamit ng mga pastor at elder ang mga talatang ito upang balaan kami laban sa bulaang Kristo sa mga huling araw at balita tungkol sa pagdating ng Panginoon. Hindi kami nagtatangkang siyasatin ng pagdating ng Panginoon sa takot na maligaw ng landas. Pero tila hindi ito ang nararapat naming gawin. Oo nga. Kaya naman, paano natin dapat unawain ang sinabi sa atin ng Panginoon? Anong gagawin natin para hindi mailigaw ng mga bulaang Kristo at masalubong siya? Tama. Sabi ni Brother Zhang, sinasabi sa atin ng Biblia na magkakaroon ng mga bulaang Kristo at propeta na manlilin lang sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil ginagamit ng mga pastor ang banal na kasulatang ito para mag-ingat sa mga bulaang Kristo at propeta, karamihan ay itinuturing na napakahalaga nito sa kanilang pananampalataya. Tingin nila, di totoo ang balita tungkol sa pagdating niya. Ngunit iyan ba'y nakaayon sa kahulugan ng mga salita ng Panginoong Jesus? Sabi ng Panginoong Jesus, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong tao, narito ang Kristo o nariyan ang Kristo, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda't kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Sinasabi nito sa atin na binalaan tayo ng Panginoong Jesus laban sa mga bulaang Kristo at propeta sa mga huling araw. Magpapakita sila ng dakilang tanda at kababalaghan para linlangin ng mga tao. Kaya dapat, marunong tayong kumilatis nito. Hindi niya sinabi na lahat ng balita tungkol sa pagbalik ng Panginoon ay hindi totoo. Tama. Hindi natin dapat kalimutan na sinabi ng Panginoong Jesus na muli siyang paparito. Kaya sa pagsasabi na anumang balita sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi totoo, di ba tinatanggi nila ang kanyang pagbabalik? Itinatatwa at kinukundina ang mga salita, pagpapakita at gawain ng Diyos? Siyang tunay. Oo, totoo yun. Totoo yun. Oo, sumasang-ayon Hindi ba ako. nila inililigaw ang mga tao at sinasalungat ang ating Panginoon? Kung uunawain natin ang mga talatang ito nang wala sa konteksto at mamaliin ang kahulugan, maniniwalang hindi totoo ang gayong balita. Hindi ba't pagkundina yun sa pagpapakita at gawain ng Diyos? Kung gayon, paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Oo, Tama nga. Namulat ako nang marinig ko ang pagbabahagi ngayon. Sabi sa mga talatang iyon, ang mga bulaang Kristo ay magpapakita ng mga tanda at kababalaghan sa mga huling araw para manlinlang ng mga tao. Alam na alam ng mga pastor ang Biblia. Ba't hindi nila alam kung paano tukuyin ang mga bulaang Kristo na ito?
Tama yun. Oo. Nagbasa si Brother Zhang ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kung sa kasalukuyan may darating na kayang magpakita ng mga kababalaghan, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng may sakit, at gumawa ng milagro, at kung siya'y nagsasabing sila si Jesus na dumating, ito ay huwad na gawa ng masasamang espiritong gumagaya kay Jesus. Tandaan ito, hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain, na kumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus, at hindi na muling isasagawa ng Diyos ang yugtong yon. Kung ngayon, nagpakita pa rin ng Diyos ng mga kababalaghan na tanda at nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling, kung ginawa niya ang eksaktong ginawa ni Jesus, uulitin ng Diyos ang parehong gawain. At ang gawain ni Jesus ay walang magiging kabuluhan o halaga. Nagsasagawa ang Diyos ng isang yugto ng gawain sa bawat kapanahunan. Kapag ang isang yugto ng gawain niya ay nakumpleto na, agad itong ginagaya ng masasamang espiritu, at pag nasundan ni Satanas ang mga yapak niya, binabago niya ang pamamaraan. Kapag nakumpleto na ng Diyos ang isang yugto ng gawain niya, ginagaya ito ng masasamang espiritu. Dapat ninyong malaman ng bagay na ito. Kung sa mga huling araw, isang Diyos na kapareho ni Jesus ang nagpakita, nagpagaling, nagpalaya sa mga demonyo at ipinako para sa tao, ang Diyos na yun, kahit parehas ng paglalarawan sa Diyos sa Biblia, at madali para sa tao na tanggapin, ay hindi magiging laman na suot ng Espiritu ng Diyos, kundi ng masamang espiritu. Dahil ang prinsipyo ng gawain ng Diyos ay hindi na kailanman ulitin ang gawaing natapos na niya. Kung kaya ang gawain ng ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos ay naiiba sa gawain ng una. Amen. Amen. Matapos mabasa ito, ibinahagi niya ito sa amin. Ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma at hindi nag-uulit ng kanyang gawain. Sa bawat bagong yugto ng gawain, inaakay niya ang mga tao sa bagong landas ng pagsasagawa. Halimbawa, pagdating ng Panginoong Jesus, hindi niya muling inilabas ang batas at mga kautusan, kundi ginawa niya ang gawain ng pagtubos na nakabatay sa mga bagay na ito. Tinuro niya ang pagsisisi, tinuro sa tao ang mangumpisal at magsisi, magpatawad, magmahal at iba pa. Siya'y ipinako bilang alay sa kasalanan para sa tao. Sa mga huling araw, ang makapangyarihang Diyos ay hindi nagpapakita ng palatandaan o kababalaghan. Ginagawa niya ang gawain ng paghatol at paglilinis na batay sa gawain ng pagliligtas. Inihahayag niya ang mga katotohanan, inilalantad ang katiwalian at kalikasan ng tao, at hinahatulan ang kanilang pagiging di matuwid. Binibigyan niya silang lahat ng mga katotohanan kailangan nila para malinis at maligtas. Ganap silang inililigtas mula sa impluwensya ni Satanas at sa kanilang katiwalian upang sila'y matamo ng Diyos. Sa ganitong paraan natatapos ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Siyang tunay. Masama yun. Ang gawain ng Diyos ay itinataas sa bawat yugto at hindi inuulit. Kung babalik ang Panginoon na nagpapakita ng mga tanda't kababalaghan at nagpapagaling, ang gawain niya ay mauulit at mawawalang kabuluhan. Tama yan. Ganun na nga. Sinasabi ng ilan na ang magagawa lang ng Diyos ay magpakita ng mga tanda't kababalaghan at magpagaling ng may sakit. Nililimitahan nila ang Diyos at iniisip na hindi susulong ang kanyang gawain. Yun ang dahilan kaya hindi siya kailanman nag-uulit ng gawain. At sino mang gumagawa ng lahat ng bagay na yun ay tiyak na matatawag na isang bulaang Kristo. Tama yan. Tama yan. Ganun na nga. Karamihan sa kanila ay may sanib na masasamang espiritu. Hindi nila kayang ipahayag ang katotohanan o magsimula ng bagong kapanahunan. Ang kaya lang nila ay gayahin ang Panginoong Jesus at magpakita ng karaniwang mapanlinlang na kababalaghan. Ngunit ang ginawa ng Panginoong Jesus tulad ng pagkabuhay at pagpapakain ng 5,000 katao ng 5 tinapay at 2 ista ay talagang hindi magagaya. Ang Diyos lang ang may ganyang kapangyarihan, hindi ang mga bulaang Kristo. Mismo. Oo. Tama yun ang sinasabi. Kung hindi maghahayag ng katotohanan, ang nagpapakita ng maliliit na palatandaan at kababalaghan pero ang turing sa sarili nila ay Kristo ay tiyak na huwad. Makikilala natin ang mga bulaang Kristo mula sa tunay na Kristo sa prinsipyong ito. Oo nga. Totoo. Nalaman ko mula sa pagbabahagi ni Brother Zhang. Ang gawain ng Diyos ay bago, hindi kailanman luma, at hindi kailanman inuulit. Hindi rin nila magagawa ang gawain ng Diyos. Ginagaya nila ang kanyang gawain at nagpapakita ng ilang kababalaghan para manlinlang. Tama. Ang prinsipyong ito ang makakikilatis sa mga bulaang Kristo. Oo. Para itong mga palsipikadong bagay sa mundo na pinagmumukhang tunay.
Pero maituturing pala na mga peke tulad ng mga bulaang Kristo. Tunay ngang naliwanagan ako nito. Salamat sa Salamat Diyos. naman sa Diyos. Ipinagpatuloy ni Brother Zhang ang pagbabahagi niya. Ang pinakamahalagang prinsipyo para makilala ang mga bulaang Kristo yang malaman ng diwa ni Kristo. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Binasa niya ang ilang salita ng makapangyarihang Diyos. Siya na pagkakatawang tao ng Diyos ay dapat nagtataglay ng diwa ng Diyos. At dapat nagtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang siya'y nagiging tao, ilalahad niya ang gawaing dapat niyang gawin. At yamang siya'y nagiging tao, ipapahayag niya kung ano siya. At nagagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao at ipakita ang daan. Ang katawang walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Ito ay tunay ngang walang duda. Para masiyasat kung ito ang katawang tao ng Diyos, kailangan niya itong patunayan mula sa kanyang disposisyon at kanyang mga salita. Ibig sabihin kung ito nga ang katawang tao ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang tunay na daan o hindi, ito ay kailangang matukoy mula sa kanyang diwa. Kaya sa pagtukoy kung ito nga talaga ang Diyos na nagkatawang tao, ang susi ay nakasalalay sa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang disposisyon at marami pang aspeto. Sa halip na ang panlabas na anyo. Kung sinisiyasat lang ng tao ang panlabas niyang anyo at kinaliligtaan ng kanyang diwa, ipinapakita niya ng kamangmangan ng tao. Amen. Amen. Ang Diyos na nagkatawang tao ay tinatawag na Kristo. At ang Kristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinatawag na Diyos. Walang kalabisan tungkol dito. Sapagkat siya ay may taglay ng diwa ng Diyos, disposisyon ng Diyos at karunungan sa kanyang gawain na hindi kayang abutin ng tao. Ang tumatawag sa kanilang sariling Kristo, ngunit hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos ay mga manlilinlang. Ang Kristo ay hindi lang ang pagpapakita ng Diyos sa lupa, kundi ang partikular na katawang tao na ginamit ng Diyos habang ginagawa at tinatapos niya ang kanyang gawain sa lupa. Ang katawang taong ito ay hindi kayang palitan ng kahit na sinong tao lang, kundi ng isang taong sapat na makakayanan ng gawain ng Diyos sa lupa at makapagpapahayag ng disposisyon ng Diyos at maaaring katawanin ng husto ang Diyos at makapagbibigay ng buhay sa tao. Yaong mga nagpapanggap na Kristo ay babagsak na ngang lahat. Dahil kahit sinasabi nila na sila ang Kristo, wala silang taglay na diwa ng Kristo. Kaya nga ang pagiging tunay ng Kristo ay hindi kayang tukuyin ng tao. Ngunit ito ay sinasagot at pinagpapasyahan ng Diyos mismo. Amen. 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 Matapos basahin ito, ibinahagi niya sa amin. Si Kristo ay Diyos sa laman. Siya ang Espiritu ng Diyos na binihisan ng laman, na may normal na pagkatao at ganap na pagkadiyos. Napaka-ordinaryo ng kaanyuan ni Kristo, ngunit napakabanal ng kanyang diwa. Kaya naman, ipinahahayag niya ang katotohanan at matuwid na disposisyon ng Diyos. Nagsisimula ng bagong kapanahunan at tinatapos ang luma. Matutubos at maililigtas niya ang sangkatauhan. May ipapahayag niya ang katotohanan upang mapalakas at maalagaan ng mga tao. Wala nang sino man ang tunay na makakapalit sa kanya. Mismo. Totoo yan. Ang Panginoong Jesus ay si Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Kung titingnan, mukha lang siyang karaniwang tao sa laman. Ngunit tinapos niya ang kapanahunan ng kautusan at sinimulan ng kapanahunan ng biyaya at ibinigay sa tao ang daan ng pagsisisi. Kaya niyang magpatawad ng mga kasalanan. Ang pagkapako niya sa krus ay tumubos sa mga kasalanan natin. Nagpakita siya ng maraming tanda at kababalaghan tulad ng pagpapayapa ng unos, ang 5 tinapay at 2 isda at pagpapabangon ng mga tao sa kamatayan. Nagpakita siya ng otoridad ng Diyos. Tama. Nangaral din siya sa lahat ng dako at nagpahayag ng mga katotohanan upang palakasin at gabayan ng mga tao batay sa kanilang mga pangangailangan. Ipinakita sa atin ang mga gawain at salita ng Panginoong Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lubos na pinatunayan ng kanyang gawain at mga salita na siya ang Diyos na nagkatawang tao at ang manunubos ng sangkatauhan. Amen. Ang makapangyarihang Diyos. Sa mga huling araw ang tumapos sa kapanahunan ng biyaya at nagsimula ng kapanahunan ng kaharian.
Gumagawa upang hatulan at linisin ang mga tao. Ipinahahayag niya ang matuwid niyang disposisyon na hindi nangungonsinti ng paglabag. Inihahayag ng mga salita niya ang mga misteryo ng 6,000 taong plano ng pamamahala niya. At inilalantad ang ugat ng pagkakasala at pagsalungat ng tao sa Diyos, ang mga tiwali nilang disposisyon, at inilalahad ng lahat ng katotohanang kailangan nila upang dalisayin at ganap din na maligtas. Kabilang dito kung paano hinahatulan at dinadalisay ng Diyos ang tao, paano sila dapat sumunod at maniwala sa Kanya, sinong nagbibigay lugod sa Kanya, sinong kinamumuhian Niya, ang paghahanap sa kadalisayan at pagiging perpekto, ang kalalabasan ng sangkatauhan at iba pa. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng Diyos, nakita natin ang katotohanan na ginawa tayong tiwali ni Satanas at nalaman ang matuwid at banal na disposisyon ng Diyos. Nagsisi tayo sa harapan niya. Nagsimula tayong magpasakop sa Diyos at ang ating disposisyon sa buhay ay magbago. Amen. Napakaganda Salamat niya. sa Diyos. Pinapatunayan ng mga gawain at salita ng makapangyarihang Diyos na siya ang Diyos sa laman at ang Kristo sa mga huling araw. Amen. Amen. Ang mga bulaang Kristo ay masasamang espiritu. Hindi nila kayang ihayag ang katotohanan o iligtas ang sangkatauhan. Nagsasabi sila ng mga kasinungalingan at maling kuro-kuro upang iligaw at ipahamak ang mga tao. Sino mang sumusunod sa isang bulaang Kristo ay hindi magtatamo ng panustos ng buhay o ng gawain ng banal na espiritu. Gaano man sila katagal na naniniwala, hindi nila mauunawaan ang Diyos o ang katotohanan, ni mababago ang kanilang disposisyon. Oo, tama yun. Ang pagsunod sa bulaang Kristo ay maituturing na pagsunod sa demonyo. Amen. Sino mang nagsasabing siya ang Diyos o Kristo ngunit hindi kayang ipahayag ang katotohanan ay tiyak na bulaang Kristo at isa rin siyang demonyo. Totoo. Hindi nila kayang ipahayag ang katotohanan o gawin ang mga gawain ng Diyos. Kahit ipagdiinan pa nilang sila ang Kristo, hindi sila ang Kristo. Ang tunay at bulaan ay magkaibang magkaiba. Hindi nakukuha yan sa pagpapahayag nila. Nalalaman yan sa kanyang diwa at sa gawaing ginagawa niya. Oo nga. Si Kristo lang ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ipinapahayag niya ang pagiging matuwid ng Diyos at ginagawa ang gawain ng Diyos. Natutuko yan sa pamamagitan ng kanyang diwa. Amen. Sabi rin ni Sumasalamin Brother ako. Zhang, lahat ng nagmumula sa Diyos ay umuunlad. Anumang paglaban, pagkondena at pagtatwa ng mga tao sa gawain ng Diyos, tunay nga talaga na walang makakapigil dito. Ang diwa ni Kristo ay hindi maitatatwa ng sino mang tao. Siya ay at laging magiging si Kristo. Amen. Nang gumawa ang Panginoong Jesus, ang mga leader na Hudyo at pamahalaan ng Romano ay kinundin at sinalungat siya. At siya rin ay ipinako pa sa krus. Tinanggihan siya ng kapanahunang yan. Ngunit ngayon, 2,000 taon mula noon, lumaganap na ang kanyang ebanghelyo sa bawat sulok ng daigdig. At ang buong mundo ng relihiyon ay tunay ngang kinikilala siya. Amen. Ang makapangyarihang Diyos ng mga huling araw ay kinukondena ng CCP at ng iba pang mga relihiyon. Ngunit ang katotohanan ay laging mananaig. Walang sino mang makapagtatatwa nito. Amen. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay matagal nang nasa online. Nagpapatotoo sa buong mundo. Nakikilala ng mga tao ang tinig ng Diyos sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Nakikita nila na siya ang Panginoong Jesus na nagbalik at bumabaling sa Kanya. Salamat sa Diyos. Wala sa mga bulaang Kristo ang katotohanan at hindi nila kayang lupigin ng mga tao. Ang mga salita at gawa nila ay hindi mailalantad. At hindi sila kailanman magpapakita online para masiyasat ng lahat. Dahil sila ay madilim at masama at hindi sila makakatagal sa liwanag. Nagpapakita sila ng maliliit na tanda't kababalaghan at sila rin ay maghahasik ng kasinungalingan. Inililigaw ang mga mangmangat, hangal na mga tao mula sa dilim. Ganun nga. Walang bagay mula sa bulaang Kristo o masamang espiritu ang nagtatagal. Makakalat sila at mawawala rin, hindi magtatagal yan. Mismo. Amen. Ipinakita sa akin ito kung paano makilala ang mga bulaang Kristo at ang tunay na Kristo. Tuwang-tuwa talaga ako. Salamat sa Diyos. Si Kristo lang ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Siya lang ang makapaghahayag ng katotohanan at makakagawa ng gawain ng Diyos. Ang nagsasabing siya ang Kristo pero hindi maipahayag ang katotohanan o mailigtas ang sangkatauhan ay bulaang Kristo. Tama yun. Talagang napakaganda na malaman ito. Amen.
Sinunod ko nang hindi man lang nag-iisip ang pastor. At naniwala sa lahat ng sinabi niya. Sa takot na maligaw, hindi ko tinangkang hanapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Akala ko ang paniniwala sa simbahan ko at sa pastor ko ay isang tamang desisyon at mapupunta ako sa kaharian ng Panginoon. Sabi ng pastor, anumang balita tungkol sa pagdating ng Panginoon ay hindi totoo at pinigilan kaming hanapin ang tunay na daan. Alam ko na ngayong sila'y mga manlilinlang at mga bulag na taga-akay. Tama yun. Ako rin ay isang hangal. Hindi ako nakinig sa tinig ng Panginoon, kundi naniwala sa kanila ng walang alinlangan. Inilagay ko lang sa panganib ang sarili ko at muntik nang mawalan ng pagkakataong masalubong ang Panginoon. Muntik na akong mapahamak. Oo nga. Binasa ko pa ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. At mas nalaman ko pa ang tungkol sa pagkakatawang tao, ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao at ang kwentong nakapaloob tungkol sa Biblia. Talagang naliwanagan ako nito. Ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Jesus na nagbalik. Tinanggap ko ang kanyang gawain ng mga huling araw. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oo.